Nakarating na sa Rapid Tulfo in action ang isang nag-viral na malupit na kapitbahay na namutol ng puno ng may puno na walang paalam at walang permiso. Nagbanta pa itong malupit na kapitbahay at kung ano-ano pang pangalipusta ang pinagsasabi nito sa kawawang kapitbahay. Nabanggit nga sa Biblia ang isang bersikulo na nagsasabing igalang mo ang iyong kapwa gaya ng paggalang mo sa iyong sarili. Pero kabaliktaran naman ang ginawa ng mag-asawang ito sa kanyang kapitbahay at buti na lang ay nakarating ito sa ating tagapagtanggol na si Idol Rapid Tulfo. Kaya panoorin na lamang ang aking ilalabas na video kung paano ito nagpaliwanag at humingi ng tawad sa kanyang maling ginawa. Huwag kalimutang i-follow, like at i-share ang ating video. Maraming salamat po. Sige, kitawakan. Hindi ako yung tsura mo. Kitawakan. Okay lang. Ano ka lang? Wala yung palit. Saan ka? Hindi mo na on. Huwag kang Marijan Abasta at humihingi ng tulong tungkol po sa nangyaring pagputol ng puno nila sa barangay Kaypian, San Jose del Monte, Bulacan. At alamin natin kung bakit at meron silang video. Panoorin niyo po. May isang lalaki na pinuputol yung puno niyo. Puno po yan ng ano, ma'am? Walang Bayabas po. Puno ng bayabas. Okay, ang nireklamo po ay yan pong si Mr. Roel Magaling. Opo, yan din po yung asawa niya. Ano tanggalin? At yan yung asawa niya na hinaharang kayo. Kitawakan. Sige, kitawakan. Na nagbibideo din. Kitawakan. Si Maria Teresa Magaling. Hindi mo na On, huwag kang manghawak. Hindi ako mag-awak. Sobra ka na. Okay. Ano no? Huwag kang manghawak. Hindi ko kailangan yan. Okay. So, naririnig niyo pong mga palo na yun hataw sa puno ng papaya. Bayabas, sorry, Namimisikat bayabas. ka na, namimula ka na. Ayun po ay sa harapan ng bahay niyo. Parte ng bahay niyo yan. Namimisikat ka na. Puno na. Okay. Kapit-bahay niyo ho ba itong sila Ruel? Opo, yung malaking bahay po. Yung puti, yan yung puting bahay na yan. Opo. Sila yan. Oh, okay. Yan po, maraming nagtag sa video niya ng Rashi Tulfo in action. Ayan na nga, tuluyang nang naputol yung puno. Saan po napunta yung bayabas? Sino nag-ulam ng sinigang nung gabing yun? Sana Yan. daw po, ma'am. Saan? Miss Maria? Hello, ma'am. Ma'am Teresa, Sir Roel, hello? Hello ma'am, dito na po. Tinawag ko na po si Sir Ruel po. Okay, si Miss Maria po ba ito? Opo. Okay. Ma'am, Yes po, sir. andito ho yung mga kapitbahay nyo. Si Miss Opo, Mary sir. Jane at si Opo, Miss sir. Marjorie. Ano ho Opo, ba sir. nangyari dito nung May 24? Ang nagsimula talaga yun po yan, sir, is magtitrim kami ng bayabas. Kasi nga, sir, ang inisa namin yung may parating na bagyo. Pero nung nag-trim yan ng asawa ko, sir, sabi niya, puputol lang ako ha. Sabi niya, the word is putol. So, nagputol siya ng 2 sanga. Tapos pagbaba niya, parang wala lang. Tapos yun, yung nag-video na yan, sir, sinasabihan siya, asa na yung kalbo? Kasi niya to pinuloy ang pagputol. Ganon ang sabi niya. So siguro na-trigger yung asawa ko, sir. So hindi ko lang alam kasi ang emotion niya na gano'n. Gano'n pala, puputulin. Kaya yun. Kaya pinutol niya, sir. Pero ang intention, wala, sir. Kasi matagal lang kung talagang nakakaano yan, sir. Kung talagang galit kami sa puno. Hindi yan lalaki, sir. Sana nung maliit pa lang, pinutol na namin. Nakahingi Ayun. po ba kayo? Wala May po, permit sir. po ba ang pagkatanggal ng puno na Wala yun? po, sir. Hindi po kami po nahingi ng permit. Wala po, sir. Wala Okay. po, sir. Namin Tas na dinire-diretso mahingi ng lang? permit. Opo, sir. Okay. Hindi kami, sir, naghingi ng permit. Wala, pagpasensyahan nyo na po, hindi po kami nakahingi ng permit. Ang ano lang po to ng asawa ko is magtitrim lang sana dahil nga yung alulod. Pero Kasi nakakatakot yung ginawa nyo. Pupunta kayo sa bahay na ng isang tao na may dala kayong itak at hahatawin yung parte ng bahay nila. Tama ho ba yun? hindi po parte ng bahay, sir. Doon na po tayo sa puno. Nasa harapan Nahataw po pa. yung parte po ng yung bahay po, yung puno ay naka-situate sa property po nila. Opo, sir. Kung yan po ang ano natin, oo, nakaano kami sa ano po. Hindi nyo rin ho ba, Kung ginawa hindi nyo rin po ho ba namin. naisip na maaaring bumagsak ang puno sa bahay po nila?
Sir, pasensya na po, hindi na po namin naisip sa bugso po ng damdamin namin na gano'n. Kasi nga, na-trigger kami dun sa mga salita. Dahil po nakante ang pride ninyo. Ginalaw na po yung... Ano na rin siguro, sir, nakanti ang pride. Ano naman tayo talaga, sir. Ano naman namin yan, sir, na talagang nawala na yung sa tamang pag-iisip kami na dapat nag-trim lang kami, gawa nga dun sa na-trigger lang kami dun sa salita nila na asan na yung kalbo, asan na yung asawa mong Tsaka, attorney, marami Gago, ding... ganun. Opo. Totoo Attorney, yan, marami sir. ding nakapansin Totoo. na netizens na halos nilalait po kayo. Hindi po magaganda yung mga sinasabi niyo doon sa video. Actually, medyo narinig ko nga rin yun. Parang nanlait. Opo. Hindi nyo man lang po naisip na dalin man lang sa barangay ito. Maaari naman ho kayong na-issuean sana ng permit man lang. Especially, valid naman ho yung rason nyo na natatakot kayo at may bagyong paparating. Ang nakakagulat lang po dito, kakaiba ho yan para sa magkapitbahay na bigla na lang darating yung kapitbahay nyong hindi nyo naman close. Tapos, hahatawin yung puno sa harapan ng bahay nyo. Ano ho bang mararamdaman nyo nun kung sa inyo ginawa? Hindi masakit din, sir, at hindi maganda. Tapos may mga kasama pa mga insulto. Kayo na nga yung tinatanggalan ng puno na may kasama pang insulto. So wala pong walang nangyaring usap man lang, dire-diretso na lang. Opo, sir. Wala pong nangyaring usap. Pero sa pagtitrim po, bago umakyat po yung husband ko, nagsabi ho siya ng patrim ha, kasi Wala po tatakisin lang natin. Wala daw pong trim wala daw pong usapan tungkol sa trim. Sinasabi Yun, sir, wala tayong magawa, sir, kung ganun. Basta kami, sir, yun po ang may papakita din kung gusto nyo po para malaman ko nagsasabi kami ng totoo. Mayroon din kami pong ipapakita na trim muna kami mga 15 minutes pa bago po yung nagawa na yung video na yan na nag-ano siya ng bayabas. Okay. Ano ba ang gusto nyo mangyari sa lahat ng to, ma'am? Kung ano po ang dapat, kung ano ang tama, sir, yun lang po ang Gusto nyo ho Sa ba amin po. mag-file ng kaso laban sa kanila or gusto nyo at the very least man lang maanuhan kayo sa puno, ma-reimburse kayo sa ano po ba ang gusto nyo mangyari sa mga insultong binato sa inyo? Kung may mga threats pa, I will review the video din. kung ano po ang tamang sa mga ginagawa nila sa amin, sir. Actually, ma'am, wala pong tama dito. Meron lang ho kayong options. May options ho kayo to file the case, criminal cases, kung may mga threats na nagawa sa inyo, kung may pwede rin yung paninira ng property, that's malicious mischief. So, nasa sa inyo po kung mag-file kayo ng kaso. Kung natakot kayo, kung na-slander kayo sa mga sinabi nilang insulto, pwede ho yan. Pwede nyo hong i-file yung kaso na yan. Pwede rin naman ho, you go the other way, nangihingi ng patawad dito, pero nasa sa inyo po yan. Wala pong pilitan dito kung ano po ang gusto nyo. Ino-open ko lang po options nyo, nag-a-advise lang ako sa mga maaari nyong gawin. So ano ho ba ang gusto nyong gawin? Gusto po namin silang kasuhan sa Gusto lahat niyo ng tuloy ang ginagawa. kaso? Opo. Okay. Teresa? Yes po, ma'am. Ma'am, baka sa inyo lang, dito naman ma'am, sa tanggapan na din po ni Senator Raffy Tulfo, Sige baka po, ma'am. naman sa inyo ma'am, gusto nyo lang naman po humingi ng pasensya lang din po. Para dito pa lang po, magaan na yung loob ninyo ma'am. Baka gusto nyo lang po magkahingaan na po ng pasensya. Hindi rin Opo, ma'am. Opo, sige Kasi ma'am, go ahead po. kasalanan naman kami, ma'am. Lalo na po Kasalanan po kami. si Tatay Roel, nakikinig po si Ma'am Marijen and si Ma'am Marjorie. Baka may gusto kayong sabihin sa kanila, ma'am. Go ahead po, nakikinig sila. Ayun, regarding po doon sa scenario, humingi na lang po ako ng pasensya kasi nga po, dala po ng bugso ng damdamin saka yung emotional ko, ay nangyari po yung ganun. Dahil hindi po maganda yung nangyari. Mhm. Papasalamat na rin po ako at wala po nasaktan. Thank you po. Pasensya na po. Yung pong dala. Ay, Mary Jane, nabis na pasensya na. Nadala talaga ako ng emosyon at saka yung freedom of expression ko. Pasensya na. Nagdilim eh. Pasensya na. Niulit ko po. Sorry po. Sa mga family rep lang po, saka kay Sir Raffy Tulfo sa opisina po ng Wanted sa Radyo. Marami pong salamat. Nabigyan niyo po ako ng pagkataon magpaliwanag kahit kaunting oras po. Salamat po marami. Okay. Ma'am, hearing that, well, hindi nyo man ho kailangan mag-decide ngayon kasi may patawag pa naman kayo sa barangay. Siyempre, iba pa rin yung hingian ng patawad sa face-to-face. Ganyan. So, nasa sa inyo po yon, ma'am. Desisyon nyo po yon. Kami naman po kung ano mapag-desisyonan nyo, tutulong